Magandang hapon po sa ating lahat. Si Pastor ng bago. Happy Father's Day. Happy Father's Day pala. Oo, sa mga panahon na ito para bang ang hirap magsalita kasi papapatungo ko sa mga nanay. Hindi naman ako nanay. No? Mahirap magsalita papatungo sa mga nanay. Kaya hingi na ako agad ng tawad, ba may magkamali. Anyway, magandang umaga, hindi pala umaga. Hapon na pala, no? Pero laging magandang umaga daw sa mga magulang. Alam niyo po, sa aming magkakapatid, 6 kayong magkakapatid at 5 rin naging mga ngaral. Alam niyo kung bakit ho siguro nagkaroon kami ng maraming mga ngaral sa pamilya. Ang tatay ko naman ay tahimik. Kaya isipin niyo kung saan kami nakakuha ng inspirasyon. Alam niyo kasi pagka umaga, nakakarinig kayo lagi ng sermon. Kayo ba hindi? Umaga ka! Esin na! Maghali na! Nakarinig pa kayo ng gano'n? Oo? Namimiss nyo na yun? O yung iba namimiss na magsabi ng gano'n? But pastoral ministry is like also pagiging ina. No? Alam niyo ba yung pagpapastor para din ikaw ay naging nanay? Yeah. Kaya doon na lang ako dudugtong, no? At wala na ako may dudugtong na iba. Sabi ni Pablo, ang ganda ng flowers, no? Parang gusto na lang natin i-stay dyan yung ano. Sabi ni Pablo, but we were gentle among you like a mother caring for her little children. Sabi doon sa NLT, or we were like a mother feeding and caring for her own children. Alam niyo, sa pangangalagang spiritual, para rin nanay. Kasi naipapanganak din naman sa espiritu at ang mga bagong panganak sa espiritu, hindi mo naman pwedeng pakainin ng karne. Unless na gusto mo na kagad mawala, no? Oo. I mean, kahit sa pagtuturo, tinitingnan din natin. Siyempre, pag bata yan, ay gatas. Pero pag tumanda na at gatas pa rin, may problema na. Ano po? Oo. Kaya minsan, pinapakain ng gulay, at paminsan-minsan karne, at minsan hindi matunawan, hindi na ma-digest. Pero ganun din ang pag-aalaga, sabi ni Pablo, ng isang ministro sa kanyang kawan. Ito ay parang isang ina. At ang naturalesa ng isang nanay na pangalagaan ng mga anak ay inahalin tulad din sa papaano tayo inaalagaan ng Diyos. Ang sabi ko ng salita ng Diyos, sabi niya sa Isaiah 49 verse 15, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Tinanong siya. At sabi ng Panginoon, makalimutan ka man ng iyong ina, hindi kita kakalimutan. At sa Isaiah 66 verse 30 naman, sinabi ho ng Diyos, kung papaano ang nanay ay nagko-comfort sa kanyang anak, ganun din kita i-comfort, no? Isa yun siguro sa mga naturalesa ng isang nanay. Yung kanyang alagaan ang kanyang anak. Alam niyo po, nung ipanganak ang Panginoong Hesus, nung binabasa ko po yung Luke 2, may kita ho natin doon, si Maria ang nanganak, pero siya pa rin ang nag-ayos ng lampin at siya pa rin ang nag-ayos sa bata. Sabi, kung may ginagawa ni Jose. Nabasa niyo doon? O wala lang na tuloy-tuloy na yung basa natin. Pero ganun yung parang natural din sa nanay, no? Yung mapag-alaga, no? Nag-aaruga at maging nga yung hayop, di ba? Yung nanay na
ang nanay na ibon, ang nanay na aso, lahat ng yan, pagka wag mong hahawakan ng aking anak at mag-aaway tayo, di ba? Nakita na kayo, mahilig ho, sino sa inyo nakagat na ng aso? Na meron akong isang kakilala na mahilig mangulit at kinulit niya yung aso, sinabihan ng wag mong pupunta bagong panganak at nakita niyang cute ng ano. No, kaya nilapa ang kanyang kamay. Yung kanyang pag-aaruga ay hindi kahinaan, kundi nagiging kalakasan para ipagtanggol ang kanyang minamahal. At yun po ang isang ina. Ano po? At maaring masabi natin na marami sa atin, kung hindi man lahat, ay dahilan doon sa anak, kaya kayo nagkaroon ng lakas ng loob at umalis sa ating mahal na bayan para sa kinabukasan ng ating mga anak. Tama ho ba yun? Sa karamihan. Amen. No? Alam niyo po, about ina, alam niyo, nahihirapan talaga ako pag sinasabi ko, alam niyo po, kasi kayo ang nanay, hindi naman ako nanay. Mukha lang ako malaki tiyan ko, pero hindi ako nanay. Mukha lang ako buntis. Pero, no? Alam ninyo na lahat ng nanay ay mayroong mga treasure, di ba? Oo. Nariyan yung natatandaan. Minsan, nanay ko, ano yan eh, alam mo ba, ganyan ka nung bata ka eh. Natatandaan niya yung mga detalye. Oo. Ewan ko lang sa inyo kung hanggang gaano ka-detalye ang inyong naaalala sa inyong mga anak. Pero natatandaan kong nanay ay, bagamat kami ay 6, natatandaan niya nung kami mga bata pa. Nakaiba naman doon sa tatay. No? Oo, kasi yung tatay, basta, laro ka lang dyan. Diyan ka, dito ako, parang gano'n lang. Pero yung nanay, iba eh. Yung nanay, ang hirap mo rin, mahirap ka rin magsabi kung na ikaw ay maglalakwat, kailangan masabi mo pa, meron kang assignment, meron kang di ba? Ang lakas ng radar, kung nagsisunod ikaw, hindi. Ganun daw yung nanay. Pero yung tatay, ganun ba? Sige. Di ba? Kakaiba ang nanay. At dito sa istorya na ito, may kita natin na si Mary ho, meron siya mga bagay na tinetreasure. No? Sabi nila, every mother has a treasure tucked away in her heart. Lagi raw hong merong nakatagong bagay na mahalaga sa kanyang anak ang isang nanay. Hindi ko yan na uunawaan, pero sa mga nanay, mas naunawaan siguro yan. At tignan natin si Mary, paano yun? Next. Yun, the treasures of Mary. Sabi noon sa Luke 2 verse 19, but Mary treasured up all these things and pondered in her heart. Si Mary ho, kakaiba yung kanyang ipinanganak, syempre. Hindi siya katulad ng ibang mga bata. Wala ko siguro sa atin, nung tayo nanganak, nagkaroon ng maraming bisita, at ang bisita ay mga anghel na naaawitan, at naroon ang magagandang mga sinasabi, no? Pero sa gitna ng yun, si Mary ho ay makikita natin kalmado, at ang mga bagay ay iniisip niya at inilalagay lamang niya sa puso. No? Inilalagay niya sa puso. Ano ba yung mga sinasabi doon? No? Gaano kadakila ang kanyang ipinanganak? May kita roon na yung kanyang ipinanganak ay merong angelic announcement, di ba? That he will be a son, yung kanyang son ay manganganak siya sa pamamagitan ng isang supernatural means. Pero lahat ng iyon ay inilalagay niya sa kanyang puso. So yung treasure ni Mary ay mga bagay patungkol sa kanyang anak. Okay. Pangalawa, paano naman yung progress of her son, no? Nung si Mary po ay dinala niya yung kanyang anak sa templo, palagian niya idinadala,
may pagkakataon na nakita niya na yung kanyang anak ay nakikipag-usap sa mga leader, no? Sa mga religious leader, at nagtaka siya. At nagtanong siya, bakit? Nagtatanong siya kay Jesus. Sinagot siya ni Jesus na dapat siya ay nasa bahay ng kanyang ama. At dito makikita natin na papagtagpi niya na kakaiba talaga yung kanyang anak, at yung anak niya ay may sariling destiny. Diba? At sabi pa lamang ni Simon he is destined na na ikatataas at ikababagsak ng mga tao sa Israel. So, ang kanyang magiging role ay kakaiba rin sa bawat nanay. At titignan natin paano yung naging role ni Mary ay pwede rin makita natin sa ating kapanahunan, bagamat hindi man tayo nanay ng tagapagligtas. Ano yun? Na yung kanyang anak ay mayroong higher purpose. Pero yun ay si Jesus. How about us? Ang ating ba mga anak ay walang purpose? Pero bilang nanay o bilang magulang, lagi natin tatandaan na hindi aksidente ang mga buhay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Yung bata ngayon ay hindi yan mananatiling bata. Darating ang panahon ay magkakaroon niya ng sariling pagkilos, sariling desisyon. Paano siya huhubugin ay napakalaking bahagi na magdedetermine ano yung kanyang future. Paano mangyayari yung kanyang destiny. No? At bilang nanay, makita mo natin, o bilang mga magulang, lalo na yung sa mga kalalakihan, no? Kasama mo kasi tayo dito na ang pagmamagulang ay isang pagtitiwala ng Diyos na itinitiwala sa atin ang kinabukasan, hindi lamang ng bata na yun, kundi yung buhay na maaapektuhan ng buhay ng bata na yun. Kasi hindi lamang naman yung bata na yun ang maapektuhan ng lahat ng kanyang desisyon. Diba? Yung kanyang pag-uugali. Yung buhay mo kasi natin, hindi lang naman para sa atin For example, nung kayo ay nagdesisyon magpakasal, yun sa mga nagpakasal, yun ba ay para lamang sa iyo at ikaw lamang naapektuhan? Hindi ba lumaki ang iyong pamilya? So yung buhay mo ay meron ng kaugnay na in-laws na sinasabi ng iba yung mga outlaws. Meron ka na rin meron kang pinakikisamahan, di ba? So hindi lamang tayo namumuhay ng tayo lamang, di ba? So merong purpose ang buhay ng bawat isa. Amen ba? At si Mary, nakikita rin niya, tinetreasure niya, paano nagpo-progress ang kanyang anak, no? Meron siyang treasure ng mga sinabi ng shepherd, meron siyang treasure na sinabi ng mga angels, meron siyang treasure na sinabi ni Simeon, meron siyang treasure na sinabi ni Ana, at iba pa. No? Pero, dahil na mataas ang purpose, dahil na yung destiny niya ay kakaiba, laging merong prize, di ba? Merong prize. Pagka high yung purpose, high din yung prize. Amen pa ron? Di ba? Wala mo yung pinagkaiba sa kung mataas ang sasakyan, mas mahal. Di ba? Sumakay ka ng barko, mas mura. Sumakay ka ng eroplano, mas mahal. Sumakay ka ng bus, mas mura. Di ba? Sumakay ka ng eroplano, mas mahal. At ganun din po sa buhay. Pag nakita natin na mataas yung panawagan, mas mataas din yung demand. Mas mataas din. At ganun din yung paghahanda.
At ang matindi doon, ang presyo na hinihingi sa kanya ay kanyang puso. At ang pagiging nanay ay puso ang pinag-uusapan. Hindi lamang oras, kundi puso. Ano sabi Lord? Then Simon blessed them and said to Mary, his mother, this child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed. Tapos ano yung last phrase? And a sword will pierce your soul too. Ang kinakausap na roon ni Simon ay si Mary. Ang nakakapagtaka lamang doon, yung una ay pinagpala muna ni Simeon, tapos saka sinabi, masasaktan ka. Alam niyo, minsan ganun ang pagpapala eh. No? May mga pagpapala na nais nating makuha, pero merong presyo na dapat bayaran. No? Hindi po pwede na sabihin natin, gusto kong maging mahusay na mga nganta. Pero, di ba? Alam niyo mo, hindi ako singer eh. Kaya hindi ko alam yon. Pero alam niyo, nakasama ko yung mga ilang singer. Inggit na inggit yun. Alam niyo, pagka-singer talaga totoo, papuntahin niyo sa ice cream house. Kaya to sa halo-halo. Tapos ginaganon mo. Eh kasi bawal sa kanilang malamig. Diba? Oo. Eh gusto nilang alagaan yung boses nila. Kaya ano mo, ganun katindi kasi gusto nilang humusay. Diba? Ang isang atleta, hindi naman pa pwede sabihin, lakas mo sumuntok, magtulog ka. Ano nangyari doon sa isa nating champion? Nawalan ng belt? Bakit lamang? Dahil lamang sa ilang pounds na nadagdag? Natatandaan niyo yun, na-strip ng belt? Bakit po? Kasi masarap kumain. Ano yung high price niya? Kailangan ng disiplina. Eh syempre, pag champion ka na, syempre may pambili ka na. Di ba? Kaya hindi ibig sabihin na maganda yung plano, ay maganda na rin yung daraanan. Sa totoo lang, pag maganda at mataas yung destinasyon mo, mahirap yung dinaraanan. Pero, nararamdaman mo yung sarap pag napuntahan mo. Amen ba ro? At tayo bilang mga mananampalataya ay parang ganun din. At tayo pong mga nanay, bakit kayo, di ba, pwede namang magtapos na lamang sila ng high school, magpapakapagod pa kayo dito sa Taiwan, umuwi na kayo. Matatapusin nyo pa ng college. Di ba? Bakit? Bakit nagnanais tayong ganon? Magulang. Kasi nga, mas mataas yung pangarap. At dahil mataas yung pangarap, mas mataas yung bayarin. Di ba? The higher yung purpose, the higher yung price. Amen ba ron? At yung nanay ay ganoon. At sinasabi ni prophet kay Mary, alam mo, ang ganda-ganda ng plano. Ayan. Ano sabi ron? This child is destined to cause the falling and rising of men. Di ba? Ang ganda ng verse na yun, di ba? Ang galing nitong anak mo. Maraming aangat, maraming babagsak sa kanya. Di ba? Galing, di ba? Pero may price. Ano yun? Yung puso mo. Sasaktan. Bakit po? Kasi darating ang araw, itong si Mary tatayo sa harapan ng cross. At ang nakapako doon sa cross ay yung kanyang anak. At yun yung price na kanyang pagbabayaran. Mga magulang, hindi naman natin ipapako sa cross ang ating anak. Pero, dahil sa plano natin mapabuti, we are paying the price. No? At yung iba nga, yun na yung sinasabi na, yun na ang ating tipo. Diba? Wala namang masama kung magtira pa rin kayo sa inyong sarili. And a sword will pierce your heart. At yun po yung pagiging nanay. Amen ba ron?
At dahil doon makikita natin ang tatlong bagay na ginawa ni Mary. Three things Mary did as a mother who treasured everything sa kanyang anak. Ano yun? Una, she accepted her role as the mother to her son. Na yung kanyang role ay una, gagawin siyang vessel. No? Vessel. Na siya ang magiging daluyan para maipanganak ang Mesiyas. Tinanggap niya yon. Bagamat siya ay bata, napakalaking role yun, napakalaking price yun. Dahil ng panahon na yon, hindi po pwede yung sinabi ni Tito Soto na ano lang. Hindi po pwede yun noon. Bakit po? Kasi po pwede kang batuhin. Pwede kang itakwil. Pwede kang mawala sa sirkulo ng lipunan ng panahon na yun, ha? At ito si Mary ay isang kabataan ng panahon na yun. Ang tansya ng mga scholars, siya ay edad na mga 15 hanggang 17. No, batang-bata. At mabubuntis na walang ama. No? Naihipan lang. Nakahirap, diba? But she accepted it na isang panawagan sa kanya ng Diyos. Alam niyo po, wala akong aksidenteng anak. No? Wala akong aksidenteng anak. Inaalaw yun ng Lord. Ang buhay ay galing sa Diyos. No? Sa harapan ng Diyos, lahat ng ipinanganak ay galing sa Kanya ang buhay. Amen ba ron? No? Whether yan ay legal o hindi, yung buhay na yun na inailabas, sagrado yun. Sagrado yung buhay na yun. No? At tayo po, kung tayo po'y napagkalooban ng anak, tanggapin natin na ang Diyos ay may plano doon sa buhay na pinagkatiwala sa atin. Na yun ay pinagkatiwala sa atin. Ano pa yung ginawa niya? She assisted her son to accomplish his calling. Paano niya inassist si Jesus Christ? Sinigurado niya na etong bata na ito ay lalaki na ayon sa kanilang pinaniniwalaan. Lagi niyang dinadala doon sa manambahan, sa templo, di ba? At bilang mga nanay, napakainam mo na madala natin ang ating mga anak sa panambahan. Hindi para sa atin, kundi para sa Kanya. Bakit po? Kasi may plano ang Diyos doon sa bata. Hindi lamang ikaw ang may plano, kundi ang Diyos mismo ay may plano sa bata na ito. At bilang isang nanay, napakainam na tinutulungan natin na yung plano ng Diyos sa isang bata ay matupad. At pangatlo, ano pang ginawa ni Mary? She acknowledged the higher purpose of her son's life. At dahil in-acknowledge niya, dumating sa punto na pwede niya nang hiwalayan si Jesus. Alam niyo, meron yung part na tinatawag na paghiwalay. Makikita natin doon sa wedding of Cana. Doon sa wedding ng Cana, sa simula pa lamang, doon sa Luke chapter 2, makikita na natin, sinabihan na ni Jesus, si Mary at si Jose, na hindi ba dapat ako ay nasa tahanan ng aking ama? At kung titin natin, parang bastos mo si Jesus. Hindi. Pinakikilala lang ni Jesus na meron siyang higher purpose sa buhay at hindi siya forever na kasama ng kanyang nanay. Tayo man, na meron yung darating ang araw na maghihiwalay. Darating ang araw na ang role na ay Panginoon at tagasunod, hindi na nanay at anak. Darating ang araw na kukunin ako sa iyo at yung pagkuha sa akin ay hindi pagkuha dahil ako ikakasal,
dahil ako ay mawawala, kundi kukuhain para maging tagapagligtas ng sanlibutan. So, kakaiba talaga yung konteksto ng ating Panginoong Yesus. Pero sa atin man, bilang nanay at magulang, dapat din natin tanggapin na darating ang panahon na dahil nga may plano ang Diyos doon sa ating anak, maghihiwalay. Darating ang panahon na gagawa rin siya ng pamilya, meron siya sariling daraanan, may plano ang Diyos sa kanya, at hindi lamang tayo ang may plano. At doon din yung role natin bilang mga magulang, tayo po ay tumutulong lamang upang matupad ang plano ng Diyos sa ating mga anak. At doon minsan nagkakaroon tayo ng problema kung ang gusto natin ay ang plano natin ang matupad doon sa ating anak at hindi ang plano ng Diyos. At nagiging robot. Kaya minsan ang mga bata ang laki-laki na hindi pa rin niya alam na siya ay hiwalay na sa kanyang magulang. Diba? Wala mo yung pinagkaiba kahit sa gawain. Kailangan ang isang gawain o ang isang iglesia na pinasisimulan, mas malaman niya na hindi habang panahon may suporta sa isang mother church. Darating ang panahon na hihiwalay siya, hindi para iwanan na putulin ang lahat, kundi para tumayo sa sariling paa at suportahan yung kanyang sariling pag-exist. At ganoon din naman sa ating pagpapalaki sa mga anak. Hindi forever na nasa atin yan, dapat pinalalaki sila sa pagniniwala na darating ang araw na hihiwalay yan sa atin. Hindi natin sila pagmamayari. Sila yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos at may plano ang Diyos sa kanila. At para mangyari yun, ay susuportahan natin sila, hindi para sila ay maging dependent sa atin, kundi para sila ay tumayo sa kanilang sarili pa. Na, medyo malinaw mo ba yun? No? Alam nyo kasi nagiging problem minsan, gano'n no? Na nagkapamilya na. Ang tawag pa rin ay, Papa, walang pagdada si baby, di ba ako mo ito? Kaya uy, pakyut ka kay lolo mo, pakyut ka kay, hindi pa pwede yung mga kapatid, di ba? Oo, kasi hindi yung nakakatulong dahil hindi naman tayo forever dito sa mundo. Ay, teka muna, hindi ako nakapag-pip-pip-pip. Baka makasagan. Amen, pero. So, ina-acknowledge natin yung ating mga anak. Kung paano si Jesus, ina-acknowledge ni Mary, darating ang panahon, sa simula noon sa templo. Di ba sa templo, pinakilala na ni Jesus, hindi ba dapat ako dito sa bahay ng aking ama? Pagdating doon sa kasalan ng Kana, di ba na yung kanyang tawag, di ba? Babae. Pero hindi naman yun ay pabastos. Kundi pagpapakilala ni Jesus, narito na ako sa pagtupad ng panawagan ng Diyos sa akin. At yun na rin yung simula ng separation, yung pagse-separate ng nanay at ng anak. Bakit napaka-importante yun? Kasi mas mahirap yung kung hindi yun naumpisahan na ang akala niya ay normal lamang yung anak niya. Na ang akala niya ay forever silang magiging nanay at anak. Diba? Hindi naman talaga ganun. Hindi naman po pwede na yung ating mga anak ay laging nasa palda natin. Diba? Ang pinakamahirap niya, pagka may apo na yung anak at kasapalda mo pa rin. Lola! Yung apo ko! Mga kapatid, no? At tingnan mo natin si Mary. Tingnan mo natin si Mary. Si Mary po ay naging isang mahusay na ina. Alam niyo mo, si Mary po ay naging byuda. Hindi lamang naman si Jesus ang kanyang naging anak, marami pa rin siyang naging anak.
Pero naitaguyod niya po kasama ho ni Jesus bilang isang karpintero ang kanyang mga kapatid. So, ganun po sa atin, mga nanay. Ito po ay isang pagkilala sa mga nanay. Na katulad ni Mary, darating ang panahon na hiwalay tayo sa ating mga anak. Hindi naputol yung relasyon. Ang mababago lamang ay yung tinatawag na roles. Diba? Kung noon ikaw ang lahat ay support sa iyo, di ba? Na hanggang ngayon ay gano'n. So, iniingatan ko nga yung salita ko, baka mapikot ako ng iba mamaya. Pero gano'n mo di ba? Gano'n kailangan minsan, So, Mary accepted her role. Nawa, tanggapin din natin ang ating role. Ang role natin, nanay, tagapag-alaga. Pero hindi ho tayo ang makasama niya habang buhay. Darating ang araw, magpapamilya yan. Amen ba ron? Pangalawa, she assisted yung kanyang anak. Ganun din ho yung role natin. Ina-assist natin para pagdating ng araw na siya na yung tatayo, walang sisihan na hindi mo kasi ako di ba? Kundi nagawa natin yung pwede nating magawa ayon sa ating kakayanan at ayon doon sa resources na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. And then, patuloy natin i-acknowledge na tayo, limitado ang ating nakikita bilang magulang, bilang nanay, pero ang Diyos, hindi limitado. At lagi natin tatandaan, may mas malaking bagay na inihahanda ang Diyos kaysa sa atin. So, nawa mga nanay sa panahon na ito na pagkilala sa bawat isa, ma-encourage po tayo kay Mary. Ma-encourage tayo na katulad ni Mary, maging huwaran tayo. Katulad ni Mary ay makita natin yung ating function, ang ating role bilang isang mahusay na nanay. At sa ganoon, hindi man tayo maging nanay ni Jesus, pero baka sa ating pagiging mahusay na nanay ay may maitayong mga Timoteo. Alam niyo si Timoteo na isang pastor. Ang nangalaga sa kanya talaga sa pangunahin sa kanyang buhay espiritual ay ang kanyang lola at ang kanyang nanay. Lola at nanay. Di ba? At dahil doon, nung siya po ay inaalagaan ni Pablo, naging mas madali. Bakit? Kasi mahusay yung pundasyon. At yun po ang pinakamahusay na magagawa ng magulang. Patibayin ang pundasyon ng kanyang anak para pagdating ng anumang bagyo sa buhay, alam niya na nagawa ko ang aking role. Alam niya na hindi ako ang makakasama mo, may makakasama ng Diyos. At hindi siya naging palaasa sa kanyang magulang, kundi natuto siya talagang tumayo sa kanyang sariling paa upang magampanan ang panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. So magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Mother's Day. Kayo po ay aking inanyayahan tumayo at tayo po ay manalangin.